Kaya nagkaroon ng saglit na katahimikan sa lugar. Sinabi ni Birrio dito na hindi raw siya interesado kung sino man ang lalaki pero nagawa raw nitong gayahin ang mukha ni Lee Gun-ak pati na ang martial arts nito. At tungkol naman daw sa scroll na dinala nito, ipinadala raw ito talaga ng Merem Union. Nakalagay sa sulat na kapag raw nabigo ito na makipag-usap kay Gwyn Hongok, patayin daw nito si Baekchoa. Kaya nalaman niya na ang sulat ay tunay dahil meron itong lagda ng Merem Union. Sambit pa ni Birrio na sigurado raw siya na nakita na nito si Lee Gun-ak, kaya nasaan na raw ito ngayon. Sinabi ng lalaki dito na kailangan pa raw ba niyang sabihin yon. Samantala, si Soma ay napatahimik ng saglit sabay sinabi nito na sinabi na raw niya na mayroon siyang nararamdamang kakaiba sa lalaki. Nakita niya raw ito na may suot na maskara, alisin na daw nito ang maskara nito, kapag daw ayaw nitong alisin ang suot niyang maskara, si Soma na raw ang mag-atagkal para sa kanya. Sabay hawak ng lalaki sa kanyang suot na mask, sinabi niya dito na mahirap raw ito kasi nakakainis raw yun kasi kailangan pa niyang itago ang kanyang sarili. Ang dalawa naman ay nakamasid lang sa lalaki at nag-iintay na malaman kung sino talaga ito. Pero hindi itinuloy ng lalaki ang kanyang ginagawa dahil sinabihan sila nito na kaya raw ba ng mga ito na alisin ang maskara niya. Sabay naghanda na ang dalawa upang makipaglaban. Sinabi dito ni Soma na huwag na raw itong pumalag pa habang si Birrio naman ay sinabi na itigil na raw nila ang kanilang pag-uusap at maglaban na. Sabay mabilis na sumugod ang dalawa papunta sa lalaki. Ang lalaki ay pinagmamasdan lang ang dalawa na papasugod at hindi man lang ito natatakot. Sa pagtama ng atake ng dalawa sa lalaki, gumawa ito ng malaking pagkawasak sa gusali na halos masira ang kalahating parte ng bahay. Si Baekchoa ay nagulat na lang sa nangyayari sa loob at hindi na nakaimik pa. Sa loob ng bahay, ang atake na ginawa ng dalawa ay nagawang salagin ng lalaki gamit lang ang kanyang kamay sa suntok ni Soma, at sa espada naman ni Birrio ay ang kahoy na tungkod nito. Sinabi dito ng lalaki na mukhang seryoso na raw ang nangyayari ngayon. Sabay paikat niya sa kanyang kahoy na sandata kaya napa-atres na lang ang dalawa. Sa kanilang pag-atres, agad naman gumawa ang dalawa ng pag-atake pero ang lalaki ay inikat ang kanyang katawan sabay sinalag ang atake ng dalawa. Kaya ang paligid ay naglabas na lang ng malakas na hangin gawa ng mga atake ng mga ito. Grabing lalakas talaga ng mga tao dito. Ang kasamahan naman ni Birrio na nasa malayo ay hindi na lang makapagsalita sa kanyang nakikita. Sinabi ng lalaki na hindi raw makatwiran kung makikipaglaban raw siya gamit ang katawan na ito. Sabay atake ng lalaki sa dalawa kaya napatalsik na lang ang mga ito. Sinabi ng lalaki na hindi na raw nakakatulong sa kanya ang katawan. Kaya kailangan na raw niyang ipakita kung sino talaga siya. Sa kanyang ginagawa, naglalabas ito ng malakas na chi sa kanyang paligid. Hindi nagtagal, ang kanyang kinakatayuan at ang kanyang hawak na stick ay nasira na rin sa lakas ng kanyang chi. Ang dalawa ay hindi na lang makaimik sa kanilang nakikita at naging seryoso na rin ang mga mukha nito. Sabay ang katawan ng lalaki ay dahan-dahan nang nagbabago. Sinabi dito ni Birrio na kailangan na raw nilang maging maingat, dahil ang pagpapakita raw nito ng kanyang tunay na mukha, oras na raw para maging seryoso ito. Hindi nagtagal ang ginagawa ng lalaki, natapos na rin ito at makikita na ng dahan-dahan ang kanyang tunay na sarili. Nakaharap ito kay Soma pero si Soma ay wala man lang idea kung sino ang lalaking nasa harap niya. Samantala, si Birrio ay hindi makapaniwala sa dami ng chi na nilalabas ng lalaki, ang ganoong kapangyarihan daw ay para na silang humaharap sa 12 elders ng Merem Union. Pero hindi raw pala ganoon kasi mukhang mas malakas pa raw ito sa mga elders. Si Soma ay hindi man lang natatakot sa lalaki na naglalabas ng malakas na chi, habang nagtitinginan ng dalawa sa isa't isa. Hindi man ang nag-imikan ang mga ito. Habang pinagmamasdan nito ni Birrio, dahan-dahan na rin niya itong nakikilala dahil nakita niya dito ang asul na mata nito, dahil ito ang tinatawag na Blue Eyes Yacha. Kaya laking gulat na lang niya dito. Si Soma ay napatanong na lang dito kung sino raw ba ang sinabi ni Birrio na Yacha. Ang kasamahan naman ni Birrio ay hindi makapaniwala na pumunta raw dito ito at hindi niya raw maintindihan kung bakit. Ang lalaking sobrang lakas na ito ay ang Merem Master na mas kilala bilang The Blue Eyes Yacha. Sinabi ni Soma dito na pangalan ba raw ng sasakyan yon, habang si Yacha ay nananahimik lang. Ipinaliwanag naman dito ni Birrio na si Yacha raw ang master ng Gwyn Okgo, isang transcended master.
Habang si Soma naman ay walang pakialam dito at sinabi na lang niya dito na kaya pala raw malakas ito. Samantala, iniisip ni Yacha na si Soma raw ay mayroong demon needle sa kanyang katawan. Kaya nagataka na lang siya kung sino raw kaya ang nag-alis ng alaala nito at nagsil ng kapangyarihan ng bida. Sabi nito kay Soma na sigurado raw siya na interesado siyang makainom si Soma. Ang lalaking kasamahan naman ni Biryu ay umatake na lang kay Yacha at sinabihan itong mamatay na, habang si Biryu naman ay sinahihan nito na tumigil. Sa kanyang paghampas ng espada sa liig ni Yacha, nagulat siya dito dahil si Yacha ay mayroong katawan na tinatawag na diamond body kaya nawasak ang espada niya. Sabay ginamitan nito ni Yacha ng kakaibang kapangyarihan nito kaya nabali na lang ang kamay nito at tumalsik. Ang dalawa ay magkaharapan pa rin habang sinasabi dito ni Soma na nagpapasamat raw ito sa kanya dahil nagkainteresado ito pero ano na raw ang gagawin niya. Hindi raw siya umiinom ng iba maliban na lang daw sa corn silk tea. Ang dalawa ay nagkatingin lang ng matagal. Habang ang kasamahan naman ni Biryu ay nasasaktan sa kanyang natamo, nilapitan naman agad ito ni Biryu sabay nakita niya na naikot daw ang buto nito sa pagsugod lang sa aura ni Yacha. Sinabi dito ni Biryu na hindi raw ito isang injury na kaya nilang gamutin dito. Umalis na raw ito dito dahil siya na raw ang bahala. Agad naman sumang-ayon ang lalaki sabay sinabi nito kay Biryu na huwag na raw ito mag-alala ng sobra sa kanya. Habang si Yacha naman ay natatawa na lang sa sinabi ni Soma na corn silk tea. Ang kanyang pagtawa ay nagdudulot ng lindol ngayon, masama talaga ito para sa kanila gaya ng dati. Kaya naman binigyan siya ni Soma ng suntok na tumama sa mukha ni Yacha, ngunit walang nangyari, at pagkatapos ay naghanda siya para sa isa pang suntok. Ang suntok na ito ay napakasakit na ibinagsak nito ang bida sa sahig sa ibaba, ngunit nakakagulat na nakabangon siya ng kalmado. Ang hindi kalmado ay ang mga taong tumatakbo sa paligid sa takot upang tapusin ang ating bida. Ibinagsak din ni Yacha ang mahinang lalaki. Kinumbinsi ni Biryu ang bida na umatake ng magkasama, ngunit sinabi ni Yacha na hindi pa rin sapat yun at natatakot silang hindi sila makakaligtas. Ang lalaki ay napakasama na hindi siya nakikipaglaban para pumatay, ngunit wala pa rin silang pagkakataong mabuhay. Ang mahinang lalaki ay naghagis ng mesa sa kanya at pagkatapos ay naglunsad ng ilang pag-atake ng espada, ngunit gamit ang isang kamay. Ipinagtanggol ni Yacha ang kanyang sarili at iniwasiwas niya ang kanyang kamay upang hindi tamaan ang mga piraso ng lamesa na nasira. Sinubukan ng mahinang lalaki na gamitin ang Dragon Cut, ngunit kahit na ito ay hindi nakatulong, muli namang ipinagtanggol ni Yacha ng kanyang sarili gamit ang isang kamay. Panahon na upang ihulog ang espada at manalangin sa Diyos, at tulad ng lahat ng mga badass sa manwang ito, siya rin ay isang gravity man na gumagamit ng gravity sa mahinang lalaki sa lupa. Kahit na may napakalaking presyon, nagawa niyang bumangon at madaling hinagis ang kanyang espada, ngunit nawala bigla si Yacha sa kanyang harapan at bigla na lang hinawakan siya sa leeg. Habang hawak-hawak ni Yacha si Biryu sa liig nito. Tinanong ni Biryu ito kung ano raw ang dahilan nito kung bakit ito nagwawala. Pero nagtaka na lang si Yacha kung ano ang pinagsasabi ni Biryu sa kanya. Sabay ginamit ni Biryu ang kanyang lightning sword nang mabilis na patungo kay Yacha. Pero nagawa ni Yacha na seluhin ang atake na ginawa ni Biryu, kaya nagulat na lang ito. Hindi makapaniwala si Biryu na nakagawa ni Yacha na mas alaw ng kanyang lightning sword. Sinabi dito ni Yacha na ang ginawa daw ni Biryu ay ng Steel Dragon Sword, ang pinakamalakas na sword technique sa mundo. Sabay sinabi ni Yacha dito na ito raw ba ang paraan ni Biryu na atakihin ang kanyang kalaban sa likod ng ulo nito. Pero hindi nakaimik si Biryu dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sabay hagis ni Yacha kay Biryu sa puwes. Sinabi niya dito na isang walang kwenta raw ito. Sabay biglang mayroong naramdaman si Yacha na papalapit sa kanya na atake. Ito pala ay si Soma na gumawa ng malakas na suntok kaso nagawang pigilan ni Yacha ang kanyang suntok gamit ang kanyang kamay. Kaso ang impact ng kanyang suntok ay bumalik sa kanya kaya tumalsik siya ng malayo. Sabay mabilis itong sumugod kay Soma upang sipin ito ng malakas, kaya ang bida ay nabugbog na ng sobra at nawasak na rin ang kanilang kinatatayuan. Habang nakapatong ang paa ni Yacha sa katawan ni Soma, nagtataka siya kung ang lakas daw ba ni Soma ay itinatago pa rin ito. Sabay nakita niya si Biryu na tumatayo kahit hirapan na, sinabihan niya ito na hindi raw niya inaakala yun, siguro raw ang kanyang expectation ay mataas.
Nakakahiya raw ito. Sambay sabi nito kung gusto raw ba nito mamatay ng masakit. Habang si Biryu naman ay iniisip ang natamo niyang pinsala noong nakipaglaban siya kay Guangma. Tapos ang kanyang espada raw ay sira na rin, pati na raw si Soma ay bagsak na. Hindi nagtagal ang pagtititigan ng dalawa nag-ulo. Bigla na lang sila nagulat dahil si Soma ay nakabangon na ulit at handa na ulit ito makipaglaban. Sinabi dito ni Soma na masyado pa raw maagap upang ma-disappoint siya. Sa nakita ni Yacha, napangiti na lang siya dito habang si Soma ay mabilis na sumugod kay Yacha. Sinabi dito ni Soma na ito pa lang daw ang simula sabay hampas niya ng dala niyang pasti kay Yacha. Siya ay sinipa pagkatapos pero wala itong epekto dahil masyadong madali ang laban. Sinabi ni Yacha na hindi niya gagamitin ang kanyang mga kamay at hindi siya gagalaw habang sinisipa siya ng ating bida. Kung kaya niyang igalaw siya ng kahit 1 mm, hindi niya papatayin si Baekchoa. Ang bida ay nagbigay ng suntok sa ulo niya na walang epekto. Gamit lamang ang kanyang boses, itinapon niya si Soma palabas ng bahay. Sinabi ni Soma kay Baekchoa na huwag makialam at manatili sa kanyang pwesto. Kahit na alipin niya si Soma, ginagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin na protektahan siya. Bumalik siya sa loob at sinubukang sipin si Yacha, ngunit siya ang nataman at naitapon pataas. Bumalik siya na puno ng galit. Ang kanyang suntok ay napakalakas na ang pagtanggol dito ay nagdulot ng pagkasira sa paligid. Ang pinakamasama ay kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay para ipagtanggol ang suntok. Ang lakas ng suntok ay sobrang intense na si Yacha ay patuloy na lumulubog at halos mapunta sa impyerno. Sinabi ni Soma kay Yacha na tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan, na kinukumpirma na hindi niya papatayin si Baekchoa ngayon. Gayunpaman, hindi ito nalalapat sa kanya. Ginamit ni Yacha ang isang kasanayan na nagpapataas ng gravity sa paligid nila, na nagpaparalisa sa ating bida. Patuloy niyang pinapataas ang gravity hanggang sa ang bida ang papunta sa impyerno. Ngunit mula doon, lumitaw ang isang tunay na demonyo, o sa halip, isang dragon. Komento ni Yacha na nagiging interesante na dahil lumitaw ang pangunahing tauhan mula sa butas sa isang halos mabangis na anyo, nakahawig ni Naruto nang una siyang magising kay Kurama. Napahanga si Yacha na magagamit ni Soma ang kanyang chi kahit na maraming karayom mula sa emperador ang nakabaon sa kanyang katawan. Gayunpaman, masyado siyang nagsasalita sa kanyang sarili at tinamaan ang tuhod sa mukha para magising. Sa pagkakataong ito, ang mga pag-atake ni Soma ay nagdudulot na ng tunay na pinsala, na para bang nakikipaglaban siya sa isang hayop, umaasa lamang sa kanyang likas na ugali. Ngunit sa kabila ng napakalaking pagtaas ng kanyang lakas, hindi pa rin kaya ni Soma na talunin si Yacha. Madaling naiwasan ni Yacha ang kanyang mga pag-atake, na sinasabi na ang kanyang mga galaw ay simple para sa isang malambing na tao. Ang katawan ni Soma ay tuluyan ng binalot ng pulang aura na para bang tutubuan na siya ng buntot. Ipinakita ni Soma ang pagiging mabangis niya. Sinabi ni Yacha dito na parang isang hayop na daw si Soma sa kantang Inaasta. Imbis na isang heavenly dragon daw ito, mukha na itong isang normal na hayop lang. Kaya wala na daw rason upang patagilan pa ang laban nila. Si Soma ay mabilis na sumugod kay Yacha. Nang makalapit na ito kay Yacha, binigyan agad niya ito ng malakas na siko sa tiyan nito. Pati ang heavenly dragon na lumalabas sa kanya ay nagkaroon din ng pinsala. Habang pabagsak si Soma, hindi ito binigyan ng pagkakataon ni Yacha na makabawi dahil binigyan niya ito ng isang malakas na suntok na nagwasak sa lugar ng sobra. Ang Heavenly Dragon na inilabas ni Soma ay bumagsak na rin, at makikita sa noo nito ang bakas ng isang kamao. Sa Bamboo Forest, meron isang hindi inaasahang umiiral na nilalang. Isang pag-iral na may hindi mailarawang napakalakas na presensya. Isang halimaw na may kakayahang takutin ang kaaway nito sa pamamagitan lamang ng kanyang pagkakaroon ng malakas na presensya. Ngunit may isang hayop na nakaharap sa halimaw ng walang kaunting takot, ang hayop na yon. Kaya sinabi niya kung ano raw ang kanyang gagawin sa ganitong sitwasyon. Si Biryu ay sinabi sa kanyang mga kasama na ibigay raw nito ang kanyang espada. Agad naman pinaghahagis ng kanyang mga kasama ng kanilang espada dito. Sambit pa nito na pakinggan daw nito ang kanyang mga utos kaya ang kanyang mga membro ay natahimik upang pakinggan ang sasabihin ni Biryu. Sinabi ni Biryu na, una raw, kahit ano raw ang mangyari sa kanya, huwag daw silang makikigulo sa laban.
Ang pangalawa naman daw ay lumayo na sila hanggang saan ang kaya nila at protektahan din daw nila ang nasa paligid nila. At ang pangatlo raw ay kung mamatay daw siya dito, pero hindi raw yun mangyayari, dahil makakaligtas raw siya sa laban na ito. Sabay gamit niya ng kanyang teknik na tinatawag niyang Dragon/Extreme, Universal Bisection. Si Yacha ay pinagmasdan lang si Beerryo. Sabay biglang nagkaroon ng hiwa, ang bahay ay nahiwa ni Beerryo pero hindi naapektuhan nito si Yacha. Si Yacha ay nakatayo lang at walang pakialam sa ginawa ni Beerryo. Habang sa labas naman nakita ni Baekcho ang nangyari na nahiwa ang bahay, dahil dito nagulat na lang siya ng sobra. Nakita niya dito sa loob si Yacha na itinaas ang kanyang paa sabay hampas nito kay Beerryo, habang si Soma naman ay tumatayo ng dahan-dahan. Sinabi ni Yacha kay Beerryo na ang huling atake raw na ginawa nito ay dapat bigyan ng parangal. Samantala, sinabi dito ni Soma habang sumuntok siya sa hangin na huwag daw kalimutan ni Yacha ang kanyang pangako. Kaya napatanong na lang si Yacha dito kung anong pangako raw ba ang sinasabi nito. Sabay bigla siyang napatahimik habang ang atake na ginawa ni Soma ay nagkaroon na ng malakas na shockwave kaya ang bahay ay sumabog na lang na parabang si Saitama ang sumuntok. Ang bahay ay tuluyan ng nasira sa ginawang pagsuntok ni Soma. Si Yacha ay napasalag na lang dito, sinabi niya sa isip niya na hindi raw karaniwan ang kapangyarihan ni Soma. Hindi raw niya magawang mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Sambit pa nito na ang inner chi daw ni Soma ay hindi masulat. Tama nga daw, si Soma ay isang binhi gaya raw ng sabi ni Guigui. May kakayahan raw itong baguhin ang lahat sa Merem. Pero ang binhi ay isang binhi lang daw. Sambit pa niya na silang dalawa raw ay maaalala bilang master na bigla na lang nawala nang wala man lang bakas. Pero bigla niyang naalala ng sinabi sa kanya ni Guigui. Meron daw siyang isang kondisyon dito, ang isang pag-alagalang lalaki raw sa Hwakgal na si Soma. Iligtas raw niya ito. Sabay bagsak na ni Soma sa lupa dahil nawala na ito ng malay. Sinabi dito ni Yacha na papanuurin raw niya ito. Hindi raw niya alam kung ano ang nakita sa kanya ni Guigui bilang sabihin na karapat-dapat ito.